Magandang araw mga bata! Handa ka na bang muling pag-aralan ang ating aralin sa Filipino 4 na mula sa Pivot 4A module ng unang markahan? Pag-aaralan natin ang pagsulat ng talata tungkol sa sarili. Bilang isang mag-aaral, inaasahang magkakaroon ka ng pagkatuto sa iba't ibang pagsasanay kung saan ay mahasa ang iyong kaalaman at magagamit ang iyong mapanuring pag-iisip tungo sa ikauunlad ng kakayahan sa pagsulat ng talata tungkol sa iyong sarili. Bago ka magsimula sa iyong paglalakbay, nais ko munang subukin ang iyong kaalaman kung ano ang iyong nalalaman o naaalala tungkol sa pagsulat ng talata. Kumuha ng malinis na papel at sagutin ang mga sumusunod na gawain. Ipabasa ang talata sa iyong magulang o kapatid, o kung sino man ang nakatatandang kasama sa bahay. Una na angkop na impormasyon ang patlang upang mabuo ang talata tungkol sa iyong pamilya. Ako ay si Blank. Ang aking mga magulang ay sina Blank at Blank. Blank kaming magkakapatid. Nakatira kami sa Blank. Masasabing simple lamang ang aming pamumuhay, ngunit masaya ang aming pamilya. Napunan mo na ba ng angkop na impormasyon ang bawat patlang? Kung nagawa mo ito, nabuo mo na ang talata tungkol sa iyong pamilya. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Pumili ng isang paksa at sumulat ng talata tungkol dito. Una, pangyayari sa iyong buhay nang hinding-hindi mo malilimutan. Pangalawa, ang karanasan mo sa pandemya na COVID-19. Gagawa ka ng talata at pipili ka sa 2 paksa na aking nabanggit para makita natin kung meron ka na nga bang kaalaman sa pagbuo ng talata. Tandaan, sa pagsulat ng isang sariling talata, laging tatandaan na mahalaga ang paksa upang maipahayag ng wasto ang nais iparating sa mambabasa. Pangalawa, isaayos ang bawat pangungusap. Laging tatandaan ang tamang organisasyon ng ideya. Pangatlo, ipasok ang unang salita sa bawat pangungusap. Pang-apat, maging matapat sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa iyong sarili. Huwag mahiyang ilarawan ang iyong mga katangian. Pang-5, isaalang-alang din ang paggamit ng palugit at malaking letra sa unang salita. At ang pinakahuli, gumamit ng wastong pananda tulad ng tuldok, kuwit, tandang pananong sa pangungusap kung naghahanap ng kasagutan at tamang padamdam kung nagsasaad ng pagkabigla. Narito ang isang halimbawa ng talata. Makikita mo na sa gawing itaas ay ang paksa na napili ng bata na ginawa niya ng talata. Ang kanyang napili ay ang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Sa gawing ibaba naman ay makikita mo ang kanyang talatang ginawa. Mapapansin mo na ang unang salita ng pangungusap sa kanyang talata ay nakapasok. Laging ganito, kapag ikaw ay gagawa ng talata, ipapasok mo ang unang salita ng pangungusap sa talatang ginawa mo. At dapat, ito ay nagsisimula sa malaking titik. Mapapansin mo rin na ang unang salita niya ay nagpapahayag ng katanungan. Kaya gumamit siya ng wastong pandanda na tandang pananong. Pagkatapos, lagi mo ring tatandaan na kapag ikaw ay gagawa ng talata, iisipin mo kung ano ang tamang bantas na iyong gagamitin sa bawat pangungusap. Huwag kang mahihiya na ipahayag ang iyong sariling nararamdaman at sariling ideya sa bawat pangungusap na talata na iyong ginagawa. Nang sa ganon ay maayos mong maipapahayag ang ideya sa paksang iyong napili. Gawain sa pagkatuto bilang 2.
Buuin ang talata tungkol sa iyong sarili. Ako si blank. Mahilig akong blank at blank. Pagkatapos kumain ng blank, ay tumutulong ako sa aking blank sa mga gawaing bahay tulad ng blank, blank at blank. Pagkatapos ay blank kami ng aking mga blank. Nabuo mo na ba ang iyong talata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 3. Pumili ng 2 paksa na pamilyar sa iyo. Sumulat ng talata tungkol dito. Narito ang mga paksa na maaari mong pagpilian sa pagbuo ng iyong talata. Una, ang paborito kong laruan. Pangalawa, pandemya, layuan mo ako. Pangatlo, teacher, teacher, kailan ka makikita? Pang-apat, ako at ang aking pamilya. Panglima, ang aking paaralan. Narito ang rubrics kung paano ka bibigyan ng marka ng iyong guro. Kapag naisagawa mo ng maayos ang pagsulat ng talata, mayroon kang 5 puntos. Kapag naipahayag mo ang sariling karanasan, may dagdag kang 3 puntos. At kapag maayos ang pagsasalaysay mo ng iyong talata, mayroon ka ulit dagdag na 2 puntos. Sa kabuuan, magkakaroon ka ng 10 puntos. Kung hindi mo gaanong naisagawa ang pagsulat ng talata, meron kang 3 puntos. Kung hindi mo gaanong naisagawa ang pagpapahayag ng sariling karanasan, meron kang 2 puntos. At kapag hindi mo rin gaanong naisagawa ang maayos na pagsasalaysay ng iyong talata, mayroon kang 1 puntos. At kapag hindi mo nagawa ang mga ito, 0 ang iyong makukuha. Maraming salamat mga bata, at natapos mo na naman ang ating aralin sa araw na ito. Mag-aral mabuti at magsikap.